So, ngayon pagkikwentuhan natin ang mga cellphone experience ko. Sino ba dito ang mga batang 90s? Parang karamihan ata sa nanonood ng video ko mga millennials na. Pero huwag kayong mag-alala kasi dadako din tayo dyan. Para makarelate din kayo sa mga batang 90s at makasali din kayo sa kwentuhin ng mga tito at tita nyo, mag-share ako ng mga experience namin sa mga sinaunang cellphone. May Nokia pa ba ngayon? Ito yung pinakamalupit na cellphone nun. Saktong-sakto lang siya sa bulsa mo, hindi katulad nung ngayon na mas malaki pa siya sa palad mo. Bale, ikalawang cellphone ko yung Nokia, ito yung 3315. Ito yung sumunod sa 3310 na hindi ko naman maintindihan ng pinagkaiba kundi keypad lang naman. Tama, may keypad pa noon yung usong cellphone. Hindi katulad ngayon na puro screen na lang siya. Napakalaking bagay ng mga keypad na to. Para ipalawanag sa inyo, ang keypad na to may 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nakahanay siya ng by trees at meron siyang alphabet sa bawat numbers. O baka sabihin nyo, hassle naman. Daming pindot. Diyan mapapatunayan kung gaano kakagaling mag-text. Yung mga classmate kong babae magaling dyan. Halos di mo na makita yung mga daliri nila kung saan tumatama sa sobrang bilis. Tapos pagbasa mo ng mga text nila, may mga special effects pa. Alam ko yung iba dyan kinikilabutan na kasi ganun din yung ginawa nila dati. Para mas mapadali ang pagte-text, tinatanggal namin yung mga vowels A, E, I, O, U. Tapos puro consonant na lang matitira. Tapos para mas mastigan si crush, maliit at malaki ang mga letters. Masigurado ako yung iba dyan nakaka-relate na. Siguro ang hirap itago ng mga cellphone ngayon pag magte-text ka sa klase. Lalo na pag nag-text yung crush mo at kailangan mo sagutin agad. Noon kahit hindi ka nakatingin mag-text, makakapag-text ka basta bilangin mo lang yung pindot mo at tandaan mo kung nasang salita ka na. Parang ganito, ini-spell mo siya sa hangin habang tinetext naman siya ng daliri mo. At dahil nga maliit lang ang mga cellphone noon, madali siyang itago at madaling basahin mga text sa'yo. Siguro sa amin nagsimula ang ligawan na gamit ng cellphone. Ang hirap ang manligaw nun kasi wala pang only text o only call, so talagang bilang na bilang ang mga reply mo sa crush mo. Kailangan bago ka maubusin ng load, masabi mo na lahat ng sasabihin mo. Pagdating nga lang sa games, olat ang cellphone noon. Pero okay na din siya pampalipas oras. Tanda ko pa nun, sobrang lupit ng cellphone ko. May backlight na, may frontlight pa. Ito yung ini-enhance niya yung ilaw para mas maliwanag at iba-iba yung kulay niya. Nag-iba-iba ang kulay ng keypad, tas may ilaw din sa likod. Sa sobrang lakas ng ilaw, tumatagos talaga siya sa bag mo o sa shirt mo. Kung sa tibay at sa tibay, sobrang lupit ng cellphone na to. Kala mo bato sa tigas. Pag binato nga to sa'yo, siguradong bukol ka eh. Ito yung cellphone na nahulog na sa third floor ng school nyo, gumagana pa din. O di ba kaya ba ng cellphone mo yon? Tanda ko nga dati nahulog yung phone ko, tas naghiwa-hiwalay siya sa tatlo, pero pagbuo ko gumagana pa din. Nung umuso naman yung mga unli text, ito yung time na makikitext ka na lang sa mga classmate mong may unli text. Kadalasan, ito yung mga classmate mo na may tindahan, tas yung nanay nila naglo-load sa buong barangay nyo. Dahil dyan, may mga naiipon silang free text na hindi na nauubos sa sobrang dami. Dati tanda ako, halos nasa akin na maghapon yung cellphone ng classmate ko. At ako na lang yung nakikinabang ng lahat ng free text niya. Sigurado sa mga batang 90s dyan, marami kayong mga napasagot dahil sa unli text na yan. Paano ba naman hindi tinitigilan yung crush niya hanggat hindi niya napapasagot? Tapos sumunod na dyan yung unli call. Dyan na nauso yung pagkasira ng mga battery ng phone namin. Kasi yung iba tumatawag habang nakacharge yung phone nila at lumulobo yung battery na yan pag sira na. Kung wala kang pampalit ng battery, di hayaan mo nang mataba yung likod ng cellphone mo. Well, may battery pa din naman yung phone ngayon. Ang pinagkaiba lang nung sa amin, pwede siyang matanggal at pwedeng may kabit. Dati tanda ko may baon pa akong dalawang battery. Para kung malubot na yung una, may reserva pa akong dalawa. Diyan din umiinit ang mga piski namin sa unli call. So, para hindi ka marinig ng katabi mo, habang katawagan mo yung crush mo, halos nakasubo na yung headset nila sa bibig nila at pabulong na lang kung magsalita. Nakailang bili din ako ng headset at battery kasi nga bugbog na siya sa sobrang gamit. Sobrang lupit talaga ng mga phone noon. Kaya, anong cellphone experience nyo? Share nyo naman sa akin para magawan din natin ng animation. Para naman hindi lang kwento ko yung naririnig nyo, pati na rin kwento nyo. Siya nga pala, pag na-hit natin yung 200 likes sa video na to, panigurado next week meron na ulit tayong bagong animation. So, mag-subscribe ka na at mag-like para masundan na natin to agad. Hanggang sa susunod na video,